comes to motorcycle riding, alam naman natin ang mga basic essentials na meron tayo and dapat kung ano ang like I said, basic essentials when it comes to riding. This was before. Ngayon, it's a little bit updated na. First thing, yung rider. Kailangan natin ng riding shoes. Hindi Crocs, hindi basketball shoes, hindi tennis shoes. Lalong-lalo na hindi chinelas, hindi riding gear yung mga yan. Next thing is pants. Ito yung pinaka-underrated na binabaliwala ng mga rider is yung pants. Shorts, hindi basketball shorts, hindi riding gear yan. Pajama, hindi riding gear yan. Maong na panlabas na sinusuot nyo pag nagmamall kayo o nakipag-date kayo sa hindi riding gear yan. Alright? Third thing, jersey. Hindi riding gear to. Madalas, ito yung mga ginagamit ng mga rider pag mainit or whatnot. Mainit, jersey na lang ako. What you need is a riding jacket. Padded. Yung very well protected ka. Isisiper yan. Yan. And, of course, gloves. Kailangan yan. To protect and of course, ang helmet. Helmet. To protect yung pag-iisip natin, yung mga prinsipyo natin. Helmet! Gawin na lang ating sample tong motor nila Stog. And of course, hindi lang tao ang dapat pine-check nyo kung nasa tamang lagay tayo, nasa tamang lugar bago mag-ride. Siyempre, ang motor kailangan din nasa tamang rin yan, gulong. Pinakalalong-lalo na yung gulong, yung pressure niyan. Headlight kung umiilaw, lahat, kung functional lahat, kung may gas ka, yung langis mo, kung tama ba, bago ka tumakbo. Yun yung mga essential ngayon, or dati sa pagmumotor. Ngayon, medyo na-tweak lang ng konti, gawa ng dahil sa NCAP, yung no contact apprehension. Isang necessary na meron ng motor nyo. Di naman kailangan na meron kayo dapat nito. Kung gusto nyo lang naman. Kung gusto nyo lang protektahan yung sarili nyo. Or something like that. Itong kay Lastog, meron na to eh. And let's talk about NCAP. Kumbaga, kung alam nyo naman sa sarili nyo na matino kayong rider sa kalsada at alam nyo wala kayong yung batas, kailangan nyo pa rin to. Break. Ano yan, Chomay? Homas up. Ingat, teka lang. Let's talk about it. NCAP. For the views. Ayun o, MMDA, no contact apprehension in effect. So apparently itong kahabaan ng katipunan na to, itong C5 na to is sakop ng NCAP. And itong Marcos Highway na tatahakin namin ngayon is also ano ba ang opinion ko dito sa no contact? Am I for it? Am I against it? Or I'm somewhere in between. Base sa mga naobserbahan ko sa kalsada lately, since nung nag-effect yan, marami tabino. Lalong-lalo na yung mga motor, yung mga sasakyan, of course, kasama din dyan. Kasi ang nakikita ko primarily sa social media, mga nagre-reklamo, mga motor, ganyan-ganyan, pineperahan daw sila. Anong get it? I mean, rules are there to be followed, not to be broken, but to be followed. Kung ganyan ang gagawin ng gobyerno para, para sumunod tayo lahat, is why not? Diba? It's too soon or it's too early to say kung talagang effective ba to in terms of pagbaba ng aksidente sa kalsada, baba ng road rage. Pero kasi nung 2 days ago may road rage na naman. I'm all for it. Kung sa ay kabubuti ng kalsada, sana go for it. Pero kasi may pero yan, syempre. Pagdating sa mga ganyan, when it comes to technology na ang huhuli sa inyo, alam ko tao pa rin yung nagmamando doon. Pero somewhere there I heard na may AI na rin daw na kumbaga magde-determine kung may huli yung isang driver or rider, which to me is very alarming kasi
Ang AI kasi, you know, I don't wanna get into it, pero there's a gray area there na baka mamaya paghuli na mangyayari is hindi siya fair, kumaga. Ito sa ano, kung nahuli ka, ako rin naman na ano pangalan ko yung motor mo Hindi mawawala yung ano, magkakaroon ng mistaken identity na ikaw yung nahuli pero iba yung gumawa. Nangyari na to, case in point, nangyayari to sa Amerika. Nung nandun ako, nung netong kasama ko yung mga magulang ko, nag-road trip kami, ganyan-ganyan. Tapos pagdating namin, pag-uwi namin, may dumating na sulat sa mga magulang ko saying na hindi raw sila nagbayad sa tollgate or something like that. That is their NCAP sa Amerika. So patadala ka ng sulat saying na kailangan bayaran to. Di syempre kinontest ng nanay ko, pero nahirapan siyang i-contest kasi wala siyang evidence. Wala naman siyang may papakita na hindi ako yan, wala ako dyan that time. Pero in short, na ano rin, na resolve din, na nasabi rin na yun nga, nagkamali lang daw yung system nila or something, or yung tao na pagkahuli sa kanila. So na-void yun. Amerika na yun, ha? Amerika na yun. So hindi malayo mangyari yun dito sa Pilipinas. Halimbawa, ito na lang, tinatahak na nitong Marcos Highway, ganyan. Bumabiyahe kang ganyan, nasa tamang linya ka, wala kang ginagawa. Nagkataon, meron kang kaparehas na motor sa likod mo. Siyempre ang camera ang makukunan niyan likod, kasi doon yung plaka mo Paano kung yung kaparehas mong motor na yun lumagpas sa bike lane, tapos nung pagbalik niya is lumipat pa siya sa kabilang linya, so natakpan na yung motor niya, ikaw na lang yung naka-expose, tapos ikaw pa yung nakakunan ng camera. Ito yun, naka-aerox. Yun na, lagot na. NCAP, yeah, I'm all for it, pero you know, you gotta learn your rights as hindi ko lang sure kung pag nahuli ka pwede mong i-contest, pero malamang pwede siguro yun, kasi napaka-unfair naman kung hindi mo pwedeng i-contest yung yung huli mo. Baka mamaya na mistaken identity ka, na misprofile ka, na akala nila ikaw yun pero hindi naman pala. So we'll see. Pupunta kami sa Revolt, sa Imprint Customs ngayon, at palalagyan natin ng something tong motor na to. Hindi naman to, pag nilagay mo to, I'm not saying na iwas NCAP yun hindi yun na yung mga nakikita kong tatakpan yung plaka. That's so stupid, by the way. Huwag niyong gagawin yun. Huwag niyong gagawin, nakita ko yun Ginawa ng vlog niya ni Gene1ZX na yun nga, yung takip plaka, napaka stupid tignan. I mean, why? Ba't mo kailangan gawin yun? So like I said, hindi ito pa, yung ilalagay dito sa scooter is ulitin ko, hindi ito para iwas NCAP. Ito ay para protektahan kayo sa NCAP. There's a difference about that. Meron na. Hindi pala bakal to, semento pala. Diyan na lang, wait lang. Ay, ganon? So since wala yung mekaniko sa Revolt, dito lang tayo sa Imprint Customs, or dito na lang sa Imprint Customs, ipapakita sa inyo kung ano yung sinasabi kong yung protection para sa NCAP. Ito pala yun, itong Jobber Snowden. So isa siyang motorcycle dashcam. Excited pa naman ako na install to. Ito yung sinasabi ko sa inyo na na protection nyo. Let's say bumabiyahe kayo sa kung saan man sakop ng NCAP, tapos kung feeling nyo na nahuli kayo na hindi nyo naman talaga kasalanan, kung i-contest nyo, meron kayong proof. Ito yung proof nyo. Kumbaga, may naman to may date stamp naman to, may time stamp naman to. Makikita nyo naman doon sa ticket nyo or sa huli nyo kung saan or kung anong oras o kung kailan. If I'm right na i-contest yung huli nyo, eto na yung kumbaga evidence nyo para pakita nyo na ito, hindi naman ako dumaan sa bike lane or sa bus lane or sa airplane lane. There's airplane lane? Ha? May aeroplanong lane? Meron. What? Yung mga lumilipad sa kalsada. Yung sa lipad, yung mga nagmamadali? Oo, yun. Yung kanina, nakita mo yun, no? Yung kanina, nakita mo yun, no? Yung, 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 yung,
Yung kunwaring naka-sports bike. Nasa motorcycle lane kami nila Stog eh. Madali siya. Mamadali siya. Gawa ko na lang to ng separate na in-depth review. Pero like I said, since mainit tong topic na NCAP, ito lang yung kaya kong ipayo sa inyo na ilagay nyo sa mga motor nyo. Ito yung isa sa mga essential na sa mga rider bago lumabas para mag-ride. Ang motorcycle dashcam. So it is a 1080p video quality. Ayan. Pause nyo na lang. So water resistant. Ang kagandahan kasi dito, ang ginagusto ko dito, wala na tong yung monitor na nasa dashboard ng motor. Yung sa motor kasi nila Stog, yung may TV sa dashboard niya. Gusto ko na paalis yun. It's more distracting, if I should say. Kung may ganun kayo, correct me if I'm wrong, diba nakaka-distract yun. Lalong-lalo na pag nagra-ride kayo sa gabi, diba? Yung liwanag ng screen nakatutok sa mga mata nyo. Yun ang kagandahan dito. So I got myself then itong Jabber Snow din. Ano bang ano na ito? This video is just to give you knowledge or just to give you an understanding. Okay, matakot sa NCAP. Kumbaga like I said kanina in the beginning of this video, kung matino ka namang rider at hindi ka naman walwal sa alsada, saka naman dapat ikabahala. Ako yun. Pero yun nga, hindi may iwasan na baka ma-misidentify ka na ikaw yung, kala nila ikaw yung gumawa ng isang bagay na yun kahit hindi naman ikaw. So anyway, so I guess this is the receiver. Ito yung isang camera at ito yung isang camera. So dalawang camera siya and the rest are harness. May GPS pa. Ewan ko kung palalagay ko pa to baka kasi baka hindi na siguro. Importante lang naman doon is yung yung camera. So yung battery harness, pagkakabitan ng camera sa motor. Hindi alam ni Jay, makipapalagay ko yung GPS. Kailangan mo ba to? Kailangan ba nila to? Yeah. For extra protection. Ano ba sabi ko? Extra awareness. Ha? Anyway, the Jabbers daw din. Sayang, di natin mga points. Pero yun. NCAP, good job. Tingnan natin kung tatagal yan. Ang hassle, di naman siya hassle. Kapanibago lang, hindi ka makapagmabilis kanina sa kalsada. Ako daw makapagmabilis kanina. Hindi ka naman talaga mabilis mag-ride. Alam ko, mahirap yung may pagbabago sa kalsada. Mahirap yung hindi mo na magagawa yung usually na ginagawa mo sa kalsada. Pero sa una lang talaga yan. Once na na-adapt mo na yan, matututunan mong ma-appreciate yung NCAP na maintindihan mo rin na para sa kapakanan mo yan na rider or na driver or na lipunan ng Pilipinas. Citizen of the Citizen. Filipino. Ang panawagan ko lang sa kung sino man ang namumuno ng NCAP, be fair and be diligent sa gagawin yung panguhuli. And sana be fair sa mga 2 wheels, tsaka 4 wheels, tsaka sa mga 16 wheels, and sa mga airplane. Alright mga toto. I'll see you guys on the next one. Airplane. For the So yun views. yung mga nagmamadali, mga tatay gano'n. Yun yung airplane ba? Mga naka-airplane mode yun. Hindi naka-mote tawag lang. Airplane mode. Lipad, Brad. Lipad.